Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Itong video na ito ay para sa mga bobo, para sa mga bobo na nagagalit sa akin every time na kino-content ko yung mga fake ghost hunters. Kapag sinisita ko yung mga fake ghost hunters. Kasi nga, sinasabi ng iba, peke man daw o hindi, ay nag-enjoy daw sila. At hayaan daw. Peke man o hindi. Kasi diskarte daw yun. 'Di ba? Pero may mga nakita ako na bobo na nagagalit sa akin. 'Di ba? Na sila ay nagagalit din kay Tito Mars. Hindi ko na lang ibabanggit ko sino yung mga yon, ano. Kasi itong mga to nagagalit dahil si Tito Mars daw ay nandidiri daw sa sardinas kasi binabastos daw iniinsulto daw ni Tito Mars yung mga kababayan natin na sardinas lang ang kayang ulamin tapos gaganon-ganunin lang daw, 'di ba? Pero nahuli natin minsan si Tito Mars dito sa page ni Hiwaga, Pares Overload, na hindi naman talaga siya nandidiri. Kung mapapanood nyo dito, men, bago mag-start yung video niya, okay naman siya eh, 'di ba? Then pagka ipi-play niya na yung video niya, saka siya magdidiri-dirian. 'Di ba? So meaning drama lang yung ano niya, drama lang yung pagdidiri-dirian niya doon sa kinakain niya. Gets? Ngayon, yung mga bobo na supporter ng mga manlulokong ghost hunter, ano yung nafe-feel nyo ngayon? Paano ko ipagtatanggol ko si Tito Mars gamit ang bobo logic nyo na na for the content lang naman pala yun eh, hindi naman pala totoo yun eh, hayaan natin. Pero hindi men eh. Naka-insulto kasi si Tito Mars do sa content niya. Ngayon, maia-apply nyo ba kayo, mga bobo kayo, na yung ginawa ni Tito Mars ay okay lang kasi para lang tayo nanonood ng pelikula na umaarte lang siya dyan? Hindi. Kaya gumawa siya ng content dito eh. Yan o. Sabi ni Tito Mars dito sa latest upload niya sa YT niya, content lang ho yun, kumakain po talaga ako ng sardinas. So papayag kayo nun? Ano naramdaman nyo ngayon na inulul kayo? Ngayon magbabago yung standard nyo? Na ay alam na namin peke importante, 'di ba? Ang tatanga nyo. Kasi yung paggawa kasi ng content, kahit pa sabihin mong for the content 'yan, naka-insulto ka ng tao eh. Just like yung mga gumagawa ng peking content na sa Ghost Hunter, naiinsulto kasi yung intelihente ng mga nag-iisip. Kayo kasi mga bobo kayo, mga supporter ng mga peking ghost hunter, kaya walang intelihenteng iinsultuhin sa inyo. 'Di ba? Marami na apektuhan na paranormal enthusiast na nabababoy na mga idol nyo. Ngayon, pakinggan natin yung paliwanag ni Tito Mars. Ew! Sardina! Charot lang. Sobrang dami nagre-request na gusto nilang makita na kumain ako ng sardinas. Ngayon nagpaluto ako ng ginisang sardinas na may itlog na may kamatis bilang merienda naman na ngayon. Samahan niyo kung kainin natin siya habang chinichika ko sa inyo kung ano ba yung nangyari sa Caloocan kasama yung mga batang nagpa-picture sa akin. Pumunta ako doon kasi may ganap yung kaibigan ko. Parang, yung gender reveal ng anak niya. Pagkatapos noon, lumabas ako. Sobrang daming bata sa Caloocan, di ba? Tapos yung mga bata biglang lumapit sa akin, tapos nagpa-picture. Ang unang akala ko, magpapa-picture lang talaga sila. Pero, may isang batang lalaki, lumapit siya sa akin. Seryoso yung mukha niya. Seryoso siya na para bang, alam mo yun, malungkot eh. Malungkot yung feeling niya nung pagkakalapit niya sa akin. Tapos medyo yung mata niya, parang seryoso talaga siya. Tapos sabi niya, Tito Mars, huwag na po kayo mandidiri sa sardinas. Kasi masarap naman po yun, ganun. Tapos ako, sabi ko, hala, nalungkot ako. 'Di ba? May effect kasi 'yun eh, yung paggawa. Kaya nga responsable nyo yung responsibilidad nyo yung content nyo.
Hindi palaging may mga, hindi porkit may natutuwa sa inyo, yun lang ang audience nyo. Marami kasing nanonood sa inyo eh. Kaya yung mga bobo na nagsasabi na, kung ayaw mo, di wag ka manood. Hindi kasi may iwasan yon. O kayo mga bobo kayo. Mga bobong supporter ni Donsky. Mga bobong supporter ni Kuya Red. Kayo, ayaw nyo na sinasabi ko, ba't nanonood din kayo sa akin? Kasi nga, nasa social media ang video ko. Hindi pwedeng hindi tayo magpanooran sa isa't isa. Kasi ang tatanga nyo, ang bobobo nyo lahat. Hindi nyo naiintindihan, sa kakatanggol nyo dyan sa idol yung peke, nagiging bobo na kayo lahat. Di ba? Mga supporter ni Donsky bobo. Kakatwira pa. Hindi ko pa kikialam. Alam mo yung bugok na kausap ko, ano ba yan? Hindi ko na pakikialaman yun. Pagka, diskarte niya yun eh. Gago! Nanluloko ng yung idol mo. Hindi mo pakikialaman, diskarte daw. Gago! Di ba? Palibasa kayo wala kayong moral obligations eh. Yung pagsasalita ako ng bobo, nag-aalala ka sa mga sa mga kapwa mong bobo na supporter ni Donsky na na-hurt ang feelings. Bobo ka. Pero yung mga niloloko na idol mo, hindi ka nag-aalala. Gago! Mga bobo mo. Sobrang bobo mo talaga. Sakit ba? Natatamaan ka na ba? Bobo! Di ba? Di ba? Hindi na tama ang ginagawa ni Bongo eh. Kasi biruin mo, sinabihang bobo yung mga supporter ni Donsky. Nag-aalala siya doon sa mga kapwa niya bobo, na bobo naman talaga, na sumusuporta sa manluloko. Kahit kailan, kabubuhan na sumuporta sa manluloko eh. Di ba? Tapos takot na takot pa na sabihing sinungaling yung sinusuportahan niya. Bobo talaga. Tapos yung mga naluloko ng mga ng idol niya, mga audience na naluloko, walang pakialam. Ang pinapakialaman niya lang yung mga bobong katulad niya na na-hurt every time na sinasabi kong bobo sila. Nalungkot ako na marami palang batang naniniwala na Diba? talagang hindi talaga ako kumakain ng sardinas. Kasi yun eh, yun ang pinoportray mo kasi eh. Diba? Tapos, diba, naiintindihan nyo na yung ibig ko sabihin, mga kababayan ko. Buti nga ito si Tito Mars, inamin niya na for the content yun eh. Yung mga idol nyo. At naniniwala na totoong nandidiri ako sa sardinas. Tapos sa TikTok, sa mga posts na ginagawa ko, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga ganong edad, siguro mga below 10 years old, minsan mga 7, 8, parang meron pa nga mga 6 years old, na mga batang talagang naniniwala na nandidiri ako sa sardinas. Hindi, kahit matatanda din naman eh. Di ba? Kasi yung content mo kasi, insult kasi yun talaga. Diba? From the very beginning, dapat naiisip mo na yan. Yan dapat ang yan dapat ay iniisip ng mga, kasi marami kang followers sa FB. Hindi ka basta-bastang kung sino lang diyan na nag-vlog. Actually, kung akong gagawa ng ginawa mo na yan, wala naman akong masamang maidudulot kasi hindi naman ako ganun ka-impluwensya katulad mo eh. 'Di ba? Ang problema kasi sa ginawa mo, alam mong marami kang follower. 'Di ba? Tapos i-share yung videos mo. Ang isa pa naman sa problem sa Pilipinas yung comprehension eh. Well, kahit sabihin mong hindi, kasi wala kang dinideklara na ito ay joke lang po ha. Kasi importante talaga kasi yun eh, na dinideklara mo eh. Na peke yung ginagawa. Kasi mga bobo na supporter nila Donsky, yan agad na iniisip eh. Yung mga bobo, di ba? Na, alam naman namin na peke eh. Alam naman namin peke eh. Pero hindi na-realize yung mga bobo, na yung mga nagko-comment doon, ang daming bobo na naniniwala. Di ba? Sila, alam na nilang peke, pero kinukonsinti pa rin, mga bobo talaga.
Pa ako tong video na to kasi gusto kong malaman ninyo na talagang pag-iinarte lang naman po talaga yun. Kasi meron pa rin talagang mga taong hindi naniniwala na kumakain ho ako ng sardinas. Gaya nga po ng sabi ko dun sa video ko at sabi po ng lola ko, kumakain naman po talaga ako ng sardinas. Sadyang para sa akin lang po talaga, gusto ko lang po talaga lutuin ng maayos yung sardinas. Kasi nga medyo nalalansahan naman po talaga ako. Pero yung pandidiring gano'n na, may mga ganong klaseng reaction. Hindi naman po talaga totoo yun. Sadyang content lang naman yun. Pero kasi responsibilidad mo pa rin yun, men eh. I'm so sure kung hindi ka nakatikim ng sobrang daming backlash dyan sa ginawa mo, hindi mo pa rin aaminin yan. Buti nga ikaw, umaamin ka eh. Yung mga bobo na supporter ni Donsky, hindi naiintindihan yung mga ganyang bagay. Kaya need talaga umamin. 'Di ba? Pero I'm so sure kung halimbawa natuwa sa'yo lahat ng tao na hindi ka aamin yan, min. Yung bata na naniwala sa'yo, mananatiling maniniwala yun sa'yo. Tapos ito pa, merong mga tao nagsasabi sa akin na kahit ano daw yung gawin kong pagpapakabait o kahit magpakabait daw ako sa social media, mag-iba daw ako ng content, na parang yung content na ginagawa ko na ho ngayon sa lola at lolo ko, na pinapakita ko po yung katotohanan sa buhay ko. Sinasabi nila na kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago yung imahe ko sa social media. Para naman po sa akin, nire-respeto ko naman po yung mga ganong klaseng opinion. Nagkaroon ka na kasi, yan kasi ang mahirap. Ito yung mahirap, yung credibility mo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, yung credibility mo dapat iingatan mo talaga yan eh. 'Di ba? At yung image na bubuuin mo dito, yun talagang mahirap. Kaya yan talagang aalagaan mo sa lahat. 'Di ba? Kung una pa lang ay naging open ka na kasi na to eh, overdue ba ang tamang late na ito eh. Yung parang ang nangyari kasi saka ka lang umamin nung feeling mo marami na naapektuhan. 'Di ba? Pero kung halimbawa bago mo gawin yung isang bagay, oy, content lang to ha, baka mamaya ma-offend kayo. 'Di ba? May intindihan ka na agad ng tao nun. Pero anong nangyari kasi, dinala mo pa yung mga tao sa sa lugar kung saan na mahirap kang unawain. Tapos biglang maggaganyan ka. Parang ang hirap na ibigay ng tao sa iyo 'yun. Kasi sa totoo lang ito, niloko mo talaga yung tao eh. Paano ko nasabing naloko mo yung mga tao? Ano ba ang definition ng panloloko? Agree ba kayo sa akin na ang definition ng panloloko ay paniwalain ang isang tao sa bagay na hindi totoo? Yun ang nangyari, pinaniwala mo yung mga tao na dirim-diri ka sa sardinas. Then biglang binawi mo, nabasag na yung tiwala ng tao sa iyo, min eh. Ay, niloko pala tayo nito. Siyempre, lahat ng gagawin mo na, yung pagtulong-tulong mo dun sa lolo niya ba, o lola niya, or etc. Hindi na maniniwala ang tao nun kasi isipin na lang ng tao, for the content na lang yan. 'Di ba? Ito yung magiging malaking problem ng mga ghost hunter o yung mga bobong supporter ng mga peking ghost hunter. Makinig kayo ha. Ang magiging problem kasi niyan, hindi na maniniwala ang tao sa mga mangyayari. Tinanggap niyong peke, di ba? Sa mga susunod na, paano kung halimbawa si Donsky, siya yung nakakuha ng pinaka-compelling na evidence sa mundo ng paranormal? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin hindi makakakuha si Donsky ng totoong footage kasi nagvi-video siya eh. Yung mga naipapasa nga sa alam niyo ba yung mga famous ghost photo or video na sumisikat, yung na-authenticate na hindi naman sinasadyang kunan yun eh. At most of them, yung mga nakakakuha ng mga pictures na ganun, hindi naman talaga ghost hunter. Meaning, lahat tayo, pwede tayo makachamba ng totoong video ng ghost hunter. Kasi totoong video ng multo, totoong video ng ghost hunter. 'Di ba? Kasi yung mundo ng paranormal hanggang ngayon kasi nire-research pa rin 'yan. Maraming seryosong tao ang nagre-research tungkol sa paranormal.
'Di ba? Hindi yung hahaluin niya, parang pelikula lang nanonood kami. Parang pelikula lang nanonood kami. Bobo! 'Di ba? Seryosong matter kasi ang paranormal para sa iba. Kaya nakakababoy pag may mga nang-uunggoy na content na namimeke, na kayo naman, alam na namin peke. Bobo! 'Di ba? Hindi niyo naiintindihan yung value ng larangan ng paranormal. Lahat sa inyo, porkit kung ano yung ginagawa ng idol niyo na peke, inaano niyo kayo, utak niyo yung nag-a-adjust. 'Di ba? Unang-una paniwalang-paniwala na patunayang peke. Ay okay lang, parang nanonood lang kami ng pelikula. Bobo! May iba pa nagsasabi na wag mong pakialaman. Yan ay diskarte nila, 'di ba? Wag daw pakialaman. Kung ayaw mo manood, wag ka manood. Hindi niyo i-apply sa sarili niyo eh. Bakit pwede kayong makialam sa akin? Hindi ako pwede makialam sa kanila. 'Di ba? Ba't hindi nyo may apply sa akin yung kung ayaw nyong panoorin, bakit pinapanood nyo pa rin ako? Kayo lang ang pwede? Mga bobo? Diba? Kaya nga paulit-ulit ko pinapaliwanag, nasa public kasi yung video. Ako, naiintindihan ko kayo, kaya kung bakit pinapanood nyo ko, kahit ayaw nyo ko, kasi nasa public din ang video ko. Diba? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito what if si Donsky ang nakakuha ng pinaka-authentic na video ng multo sa buong mundo? 'Di ba? Nasa kanya na yung susi ng totoong ano nang mangyayari doon? Hindi na paniniwalaan yun dahil sa kagagawan din ni Donsky. Kilala siya na mimeke So most probably, yung makukuha niyan, kahit totoo pa yan, pag-iisipan na ng taong peke yan. Diyan na papasok yung A Boy Who Cried Wolf syndrome. Paulit-ulit na lang ako Alam nyo ba yung A Boy Who Cried Wolf na istorya? Uulitin ko uli para sa mga bobo na hindi naiintindihan na ang gawain ng bata, pupunta siya sa gitna ng maisan. Sisigaw siya doon. Inaatake ako ng wolf. Then yung mga tao pupunta na naman doon sa kanya. Tapos pagdating ng mga tao, tatawa-tawa yung mga bata. Naloko ko kayo. Hindi naman totoong inaatake ako ng wolf. Di ba? Kinabukasan, ganun uli ang gagawin niya. Inaatake ako ng wolf. Pupunta na naman yung mga tao doon. Tapos tatawa-tawa na naman yung mga bata. Naloko ko kayo. Hindi naman totoo. Di ba? Naprank ko kayo. Dumating ang time na totoo na inaatake siya ng wolf. Kahit sigaw niya doon, wala nang pumunta kasi wala nang naniniwala, Yan ang mangyayari sa idol nyo. 'Di ba? Wala nang maniniwala sa kanya. Gusto nyo bang mangyari yon? O sige, konsintihin nyo pa. Sayang. Hindi ko pwedeng i-deny yung pwedeng contribution na gagawin ni Donsky just in case na nakakuha siya ng tunay na multo, yung talagang malupit na evidence. Wala inispoil nyo namin Tinanggalan nyo siya ng chance na na makakuha ng ganun Siyempre, yung mga researcher din, let's say, i-present nila sa mainstream media. Kaya importante talagang credibility Siyempre, iimbestigahan din ng mainstream media ano ba yung mga content nito dati, tapos makikita mga peke, di ba? Katulad ng nangyayari dito kay Tito Mars. Nagbago siya ng content, nagko-content siya ng tungkol dun sa mga niya. Wala na naniniwala. Dahil pinaniwala niya sa bagay na hindi totoo yung mga tao Di ba? Kaya yan ang aalagaan dapat dito. Yung pagiging perfect, wala naman taong perfect talaga May mga bagay kasi na na nagawa mo na honest mistake. Ito tandaan nyo magkaiba kasi yung pagkakamali sa sinasadya mo. 'Di ba? Yung halimbawa, nagkamali ka. Ilang beses ko na example to pero kailangan ko talagang paulit-ulitin Halimbawa, may
may puting na capture sa camera mo. Tapos pinagmalaki mo na white lady yon, white lady. E napag-alaman, ano lang pala, tuwalya lang pala yun na sumagi sa camera mo. 'Di ba? Pagkakamali yun, walang problema doon. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung sinasadya, iba kasi yun eh. Or halimbawa, i-consider mong pagkakamali yung, kasi akala mo, ganun ang YouTube, no? Ganun ang YouTube na okay lang na gumawa ka ng peke. Kung halimbawa nagkamali kang ganun, aminin mo na, hindi, akala ko po kasi, ganun dito sa mundo ng YouTube na lahat ay entertainment. Kaya tuloy nakakapameke ako ng content. Pero asahan nyo po ngayon sa susunod, lahat ng gagawin ko ay totoo na. 'Di ba? Doon magsisimula pag kinlens mo yung sarili mo eh. Pero don't expect na paniwalaan ka na halimbawa makakalimutan na lang ng tao agad-agad yung ano mo, yung pinaggagawa mo. 'Di ba? Kailangan i-cleanse mo yung sarili mo rin Kung nagkamali ka, kung ikukonsidera mong pagkakamali yung pamimeke mo ng video, 'di ba? Kailangan i-admit mo 'yun eh. Pag inadmit mo 'yun, makakapag-start ka ng bagong simula nun. 'Di ba? Ang problema hindi mo inaamin Kahit huling-huli na At yung mga bobong supporter naman, konsinte pa ng konsinte. 'Di ba? Galit na kayo? Yung mga ganong klaseng commentary ng mga tao sa paligid ko. Kasi alam ko rin naman po sa sarili ko na, wait lang. Sarap ate. May kalamansi pa to. Tamang-tama merienda na. Alam ko naman po sa sarili ko talaga na marami po talagang taong na-offend at marami po talagang taong mga nabastusan sa mga ginawa kong eating challenges. Lalong-lalo na po sa pagkain ko ng sardinas. Nung time na yon na nag-iinarte, na parang pinandidirian ko po yung pagkain ng mga mahihirap. Alam ko naman po yung mga yun. At alam ko rin naman po na hindi po lahat ng tao ay mapapatawad po ako agad-agad sa mga ganong klaseng content na nagawa ko. Nire-respeto ko po yung mga tao na yun. Pero ang sa akin naman po, hindi ko naman po talaga intensyon na baguhin yung imahe ko po sa social media, dito, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, o sa kahit saang platform pa po yan. Ang sa akin lang po, gusto ko lang po talagang Diba nagbago ka ng content? Kung hindi mo intention. ipakita yung totoong ako ngayon na Wala na kaya nga huli na ang lahat Huli na yung lahat 'Di ba? Kung halimbawa marami nang hindi na maniwala sa'yo, kailangan pagbayaran mo yan. I don't know, eventually siguro pagka napatawad ka na ng mga tao, maring sa bagay maganda naman kasi dito inamin mo naman Yan naman dapat ang mangyari, inamin mo Nga lang, magtiis ka nga lang na hindi na ganun kadali na ibalik yung tiwala sa'yo, no? Pero importante inamin mo naman. alam niyo yun na hindi na po ako nagpepeke ng content, na hindi ko na po inaartehan, na hindi Nagpepeke ng content. na po ako nagtatago sa imahe ng Tito Mars na maarte. Nakakatuwa kasi sobrang daming comments na ngayon, sobrang daming tao na nararamdaman ko na natutuwa at naaaliw sa mga contents na ginagawa ko. Content na totoo, content na hindi nagkukunwari, content na alam mo yon, good Yes! Buti pa ito Buti pa ito na-realize niya, na kung anong kahalagahan ng gumawa ng content na totoo na hindi nagkukunwari. Di ba? Hindi katulad ng mga bobo. Yung mga bobo, hindi naiintindihan yan. Di ba? Go lang. Basta okay lang sa kanila dahil mga bobo sila. good vibes lang. Kasi na-realize ko din talaga na sa social media, napakadami ng toxic ngayon, di ba? Lalo na sa mga issue na lumalabas ngayon, sa mga content creators na, alam niyo yun, mga issue sa mga bagay-bagay. Tapos sabi ko, na-realize ko rin naman talaga na bakit pa ako dadagdag sa katoksikan kung tapos na ako sa ganong klaseng pagpababida. Kasi mahirap Mahirap talaga yung pabida-bida ka. Tapos, para sa engagement. Totoo naman talaga na kapag may engagement ka, good or bad,
Talagang publicity. Sikat ka talaga. Pero ang mahirap nito is kung gaano mo siya kayang panghawakan yung kasikatan mo na yon. Correct! 'Di ba? Habang sumisikat ka kasi, lumalaki kasi ang responsibility mo eh. 'Di ba? Marami magtatanong do sa ginagawa mo. Hindi kaya nga ano eh, ito yung ako, kinukonsider ako na isa ako sa trials ng mga peking ghost hunter. So just imagine, 100,000 plus pa lang yung subscribers nyo, iisa lang yung nagkikriticize sa inyo. Yung mga fans nyo, nagiiyakan na. Paano pagka nag-mainstream na kayo, men? Di ba kakayanin nyo yon? Artista nga na walang ginagawang mali. Kung ano-anong chismis ang lumalabas eh. Di ba? Kakayanin nyo yon? Lalo na pag peke ang content nyo, saglit lang kayo niyan, men. Ma-mainstream lang kayo dyan. Ay, sinasabi ko sa inyo. Baka mamaya mahiya kayo ng lubusan, i-condemn kayo ng buong Pilipinas. Sa pagpapabida sa social media na yung mga ginagawa mo is puro katoksikan. Kaya ayun, masaya ako na kahit paano ako, nakapag-transition ako sa katoksikan, sa karakter na Tito Mars na maarte, sa ganito na totoong tao, totoong mamamayan, at talagang content creator na pinipilit na hindi na magbigay ng katoksikan sa social media. Yes! Kasi ito naman po, na punong-puno na po ng toxic yung social media. Maraming salamat po ulit. Ang sarap! Diba? Ang point kasi dito, ano eh, gumagawa kasi siya ng artificial na bagay. Diba? Ano na idudulot nun? Diba? Yung illusion na, yung mga sinasabi ng mga bobo na supporter nila Donski, na wala namang inaapakang tao. Sira pala mga kukote nyo eh. Paano yung mga totoong nag-aaral tungkol sa paranormal? Hindi ba naiinsulto yung mga yon? Mga bobo kayo? Hindi nyo ba naiintindihan yon, men? O sadyang mga tanga talaga kayo sa mga ganyang bagay? Alam nyo minsan yung kakasunod nyo dyan sa ano nyo, hindi ko kayo pinipigilan, bahala kayo dyan, di ba? Forever na lang kayo maging bobo dyan hanggang hindi kayo magigising, di ba? Yung kakasuportan nyo sa ganyang bagay, ipinapahamak nyo rin yung idolo nyo na yan, men eh. Sa totoo lang. Di ba, napapansin nyo minsan pag nag-guess na yan sa ano, hindi na malaman ko ano isasagot sa tinatanong sa kanya. Hindi nyo ba nahalata na nag-struggle na? Pagka halimbawa nag-guess sila sa isang radio show or ano, pag tinanong, hindi na alam ang sasabihin. Kung ano-ano na yung mga sinasabing kabulshitan na nagsapusa daw yung yun, hindi ko makakalimutan yung nagsapusa daw yung tayo na naman, men. Ano ba? Di ba? Kayo naman, ginagawa nyo namang ano eh, tapos proud na proud pa kayo sa idol nyo na yun, na ganun magkalat. Di ba? Kung talaga idol nyo yan at mahal nyo yung tao na yan at kaibigan nyo yan, ayaw, minsan nahihiya pa yung bobo na mag-admit na idol nyo daw eh. Di ba? Na ano, pero supporter siya, pero hindi niya idol. Di ba? O kahit supporter na lang. Hindi ba kayo nag-aalala doon sa sinusuportahan nyo na balang araw mapapahiya yan pagka humarap na sa mga totoong, parang ganito lang yan, men, ano? Nagpapanggap kang pulis na hindi ka naman pulis, hindi mo ba nababastos yung mga totoong pulis doon? Di ba? Nakakahiya, di ba? Tapos pag naisaba ka na doon sa totoong gawain ng ano, ng mga pulis talaga, nagmumukha kang tanga. Kasi ang laging ginagawa mo puro scripted. Nakakahiya 'yun. Kaya dapat ano, iniisip nyo din kung makakabuti din yung pagsuporta nyo o hindi. Mga kababayan ko. Anyway, nasa sa inyo pa rin yan, ano? Kung gusto nyo patuloy na lasunin yung utak ng idol nyo, go lang. Di ba? Go lang.
Ako lang naman ay para lang naman dun sa mga susunod na mauuto pa niyan. Pero yung mga nandoon na mismo, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubong sangyalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol na katotohanan. Patuloy na itinatano lang pagod, walang palya.